So ayun, hello, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel muli, July Ems, para sa episode naman natin for today. Gagawa naman tayo ng simpleng idea, tips kung paano maging isang foreman. At so bali yung ibibigay kong mga idea and tips dito sa channel natin ay yung mga naging paraan ko kung paano ako naging isang foreman, and then paano ako nakarating bilang isang freelance contractor. So bali, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko step by step. And then syempre, naisipan ko rin gawin yung video na to kasi maraming nagme-message sa akin ng mga followers, subscribers natin na kung paano daw ang kanilang gagawin kung gusto nilang maging foreman, mga newbie. So sa mga newbie na foreman, para sa inyo to. Okay, number 1 tips natin, pinaka-importante sa lahat. So kinakailangan, kung gusto mong maging foreman ka, ay kinakailangan marunong kang magbasa at mag-scale ng plano. Number 1 na hinahanap kasi bilang isang foreman is kaya mong basahin yung isang plano at kaya mong i-scale ito. So maraming scale. Pwede nating maging sukat doon sa ating plano. So kinakailangan alam nyo lahat yon. Kasi kahit skillful ka, marami kang talent, marami kang skills. So magiging useless yon kung hindi ka marunong mag-scale at magbasa ng plano. At number 2, tips natin, kinakailangan alam mo yung mga standard methodology, standard works, standard na sukat pagdating sa paggawa ng isang bahay. Kasi minsan meron tayong plano na hindi na i-details lahat ng mga sukat sa bahay. So kaya naman kinakailangan alam nyo, no? For example, alam nyo yung standard na taas ng bahay, alam nyo yung standard na height ng mga pinto, standard na height ng mga bintana, or any height na manggagaling doon sa architectural plan natin, no? So, napaka-importante yun mga bossing. So, para kahit gumawa kayo ng plano, kasi minsan talaga may mga plano na hindi naman talaga kompleto yung details natin, no? So, kaya kinakailangan sa mga foreman, alam nyo yung mga bagay na yon. Okay, so number 3 na tips natin. Kinakailangan marunong kayong mag-estimate ng materyales at alam nyo lahat yung mga pangalan ng mga materyales na ginagamit pagdating sa pagbubuo at paggagawa ng bahay. So, napaka-importante ng pag-i-estimate. So, bilang isang foreman, obligado at trabaho mo yan, trabaho ng isang foreman na mag-estimate ng mga materyales. Halimbawa, syempre, for example, meron kasing ginagawang bahay na although may architect, may plano, may engineer, minsan kasi pinakokontrata na lang ito sa mga contractor, sa mga freelance contractor na kagaya ko, or kumukuha ng foreman na lang yung nagpapirma, nagpagawa ng plano na aprobado ni engineer, and then pirmado yan. So, ang ginagawa, isinasali na lang sa ibang manggagawa para makamura. So, kaya naman, ang nangyayari, syempre, ang mag-i-estimate na yan is yung foreman. So, pag nag-umpisa tayo, nag-start ng paggagawa ng bahay, kinakailangan nating magbigay ng mga materyales para doon sa gagawin nating project. Okay, so napaka-importante ng pag-estimate ng mga materyales kung gaano kadami. So kinakailangan pag nag-estimate tayo ng mga materyales ay wag sobra-sobra. Lalong-lalo na kapag malapit lang naman yung hardware na bibila natin or malapit lang tayo dun sa ating mga bilihan, no? So hindi natin kailangan umorder ng sobra-sobra. Kinakailangan ma-maximize. So mag-aral tayo na ma-maximize natin yung mga materyales na ino-order natin. And then, gaya ng isa pang sabi ko, kinakailangan alam nyo yung mga materyales na bibili ninyo. Lalong-lalo na pagdating sa mga bakal. Siyempre, yung mga bakal natin, meron yung mga grade, di ba? May non-weldable, may weldable, merong iba't ibang gauge, iba't ibang klase. So, yun kinakailangan si foreman, kilala ang mga bakal. Especially, napakarami kasing materyales pagdating sa bakal. Like, meron kang roof framing, di ba? Gagawa tayo ng trusses. So, kinakailangan, alam mo yung mga gagamitin na materials pag gagawa ng trusses, alam mo yung kapal, alam mo kung anong klaseng bakal yung gagamitin mo. So, yun, alam mo yung haba. Yun yung mga importanteng bagay na hindi natin dapat kalimutan. So, para pag nag-estimate kayo, naglista kayo ng materials, hindi kayo mahihirapang magbigay doon sa may-ari. So, syempre, nakakahiya naman yung may-ari pa, yung maglilista ng mga materials natin. Okay? So, ngayon naman, number 4 na tips natin, kinakailangan marunong kang mag-organize at magpatakbo ng trabaho. So, ano ba yung pag-organize? And then, paano mo patatakbuhin bilang foreman, obligado mo. So, sa manpower kasi,
si foreman ang naghahandle at nagpapatakbo ng trabaho. So na kay foreman yung magiging progress, nakadepende kay foreman yung magiging progress ng isang project kung paano niya patakbuhin yung trabaho. So kaya kinakailangan, importante, bawat isang tao na hawak ni foreman dito sa job site natin ay kaya niyang i-handle at mabigyan ng maayos na trabaho. At isa pa, kinakailangan alam din ni foreman yung step by step ng procedure ng paggagawa ng bahay. Importante yon kasi magiging magulo or minsan nagiging matagal yung progress ng trabaho natin kapag hindi organized yung pagpapatakbo ng trabaho ni foreman. For example, nasa excavation ka pa lang, gusto niya na agad maggawa ng ganito, gusto maggawa ng ganon, o kunyari, nasa asintada ka pa lang, hindi pa tapos yung asintada mo, gusto mo na agad magpalitada, gusto mo na agad magpakisame, minsan sinasabay-sabay yung paggagawa, nagiging magulo yun. So kaya naman kinakailangan, magpasabay ka naman o magpasabay ka man ng trabaho sa isang site, at least 1 to 2, 3 kinds lang ng trabaho. Hindi mo pwedeng pagsabay-sabay niya lahat kasi magiging number 1, mabagal ang progress. Number 2, magiging sobrang kalat ng site. And then number 3, minsan nakakaligtaan mo na kung ano yung mga materyales na gagawin at bibilhin kasi nga nagkakasabay-sabay. And then imbis na bumilis yung trabaho, lalong tumatagal. So kaya napaka-importante, alam ni foreman yung step by step na procedure ng paggawa ng isang bahay. Okay, so para mas maging maganda yung progress. So yun yung mga importanteng tips. At syempre, gaya ng pasabi ko, yung pag-handle ng tao, kailangan wala kang sasayangin na tao. So kapag ang isang tao ay nakita mo, wala nang ginagawa, bibigyan mo ng trabaho yan. So wag mo siyang hahayaan na nakatingin ka lang, papanoodin mo lang. So kinakailangan yung lahat ng tao, pagaganahin mo yan. Pag may nakita ang isang tao na naka-standby lang, labor man yan or skill, bigyan mo ng trabaho. Nang sa ganun, mas magiging mabilis yung progress ng trabaho natin. Okay, so ngayon, siyempre, last tip, bilang isang foreman, kinakailangan marunong kang makisama sa mga tao na nakakasalamuha mo. Kagaya ko, so napapanood nyo naman siguro mga boss, ang dami kong tao nakakasalamuha, iba't iba, may mga Visayas, napakalayong lugar. So number 1 na ugali ni foreman dapat yung magaling makisama sa tao. So para yung pakikisama kasi sa tao mga boss, ang isang tao kahit hindi mo yan kilala, napakisamahan mo ng ayos, nakuha mo yung loob niyan, hindi susuway sa yan. Pag binigyan mo ng utos yan, gagawin niya ng maayos yung trabaho niya. Yung binigay mong utos sa kanya. Kasi pag hindi mo pinakisamahan yan, kahit utusan mo, minsan gagawa yan, pero mabagal, wala na sa ayos yung gawa niya. Isa pa, minsan, hindi natin may iwasan kapag hindi magandang ugali ni foreman, diyan ka makakakuha ng kaaway. Lalong-lalo na kung iba't ibang tao yung kasama mo. Meron dyan, hindi mo alam, bigla ka na lang naglaga ng CHB, no? Bigyan ka ng pain, makaapa ka ng pako. So, yun ang And then, last tips na ibibigay natin, bilang isang foreman, kinakailangan, alam mo yung mga safety pagdating sa job site. Okay, sa trabaho, importante yun. Kinakailangan, lagi mong nabibriefing yung mga tao pagdating sa safety. Laging naka-helmet, may safety shoes, proper uniform, may mga harness. Ayun. So, kinakailangan alam din ni foreman yung mga safety natin. So, nang sa ganun, maging ligtas naman yung ating mga kasamahan. So, kasi minsan, lalong-lalo na nasa city proper tayo. So, para makaiwas na rin tayo sa mga violation, kinakailangan safety. So, naging aral na rin sa akin itong mga boss dati nung sa Batangas project, na bisita kami biglaan ng site engineer kahit sarado yung aming site, pinasok kami. So, nabigyan kami ng violation kasi may kulang sa safeties. So, yun, kaya pinapaalala ko din sa mga foreman, safety. Huwag nyo kalimutan yan. And then, isa pang pahabol natin. So, total ikaw, foreman ka. Kailangan alamin mo din lahat ng mga skills, no? Kailangan marunong ka sa carpentry. So, hindi ko naman kino-compromise mga boss, Kumbaga, binibigyan ko lang kayo ng payo, idea, na ang isang foreman dapat marunong sa lahat ng bagay. Kasi, syempre bilang isang foreman, saklaw ng trabaho, may nagawa ng ganito, ng electrical, may gumagawa ng plumbing, may gumagawa ng masonry works, tiling works, carpentry,
And then may mga installer dyan ng mga Kisame. So kapag alam mo yung lahat ng skill, meron kang skill na halos lahat alam mo, pwede mong unahin, pwede mong alam mo yung gagawin. For example, nagkaroon ng problema doon sa isang ginagawa. So minsan kasi pag halimbawa karpentero ka lang, hindi ka marunong sa tiling works. Nagkaroon ng problema yung tiling works na ginagawa. Foreman ka nga, pero hindi ka marunong sa tiles. Hindi mo alam yung gagawing diskarte, paano masolusyonan yung ganong trabaho. So kaya kailangan, kung magfo-foreman kayo, lahat ng skill dapat meron kayo. So yun din, mga boss, ang ginawa ko. Inalam ko talaga lahat ng skill para once na magkaroon ng problema sa site, kahit ano man, bibigyan natin ng solusyon kung paano aayusin. At saka isa pa, lastly, magandang trabaho, pulido. So kailangan si foreman marunong siyang magpagawa ng pulidong trabaho. So hindi pwede yung pwede na. So kailangan lagi niyang ipapaalala or papayuhan niya yung mga tauhan nila, hawak niya, na kailangan ng pulido at maayos na trabaho. So yun yung mga tips na ibibigay ko. Kung may kulang, comment nyo lang mga bossing. And then next video natin, so tigdag na lang natin. So yun, kung nagustuhan nyo mga bossing, ginawa kong video na to, subscribe na lang si July Ems. At syempre, pa-follow na rin ang ating FB page. And then sa lahat nga pala ng bumati sa akin ng happy birthday, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng dumalo, sa lahat ng nakasama namin. Salamat sa inyo. And then, syempre, wish na magtagal pa, humaba pa yung samahan natin dito sa channel na to at makapagbigay pa tayo ng napakaraming ideas and tutorial video. So maraming salamat sa inyo mga boss.